Hello, good morning guys. Kasabong Luzon Business Panero sa aking mga followers, sa aking viewers, sa aking subscriber dito sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Nandito na ako sa umaga na ito ngayon, nandito sa kabilang manukan ko magpakitag sample prueba sa inyo. Itong hawak ko nga manok kasabong ipakilala ko sa inyo, ito siya ang process ko ng Hatsgri. Talisay ang ina nito, yung Boston Sweater ang ina nito na bandid ng bakbaka o kain winner. Ito naman ang ibigay ko o tip sa inyo paliwanag tungkol sa pag-alaga ng manok. Kasi yung karamihan sa napanood ko sa TikTok account, dahil may TikTok account din ako, nagtalo-talo sila sa tahid sa manok, sa edad. Hindi ako bumabase dyan kasabong para sa inyo itong mga baguhan pa lang sa Pinayo, sa subscriber, di ako bumabase sa tahid. Ito babae lang sinasample ko niyo sa inyo prueba. Kasi ang aking mismong mga alaga sa aking sariling obserbasyon, sarili kong opinion, hindi po parehas ang hugis sa binti sa paa. Mayroong late magkatahid, mayroong maagang magkatahid, mayroon ngang isang buwan pa lang bumubukol na magsimulang magkatahid, mayroong 4 months hindi pa magkatahid. At sa katunayan yan, ang mga alaga ko, yung ibang 5 months ko mahaba nagtahid, pero yung ibang 6 months mga naipsip pa lang ang matahid. Tulad nito, 5 months na ito babae, pero ngayon pa lang magkatahid, 5 months na siya. Pero ang mga kapatid nito nga mga lalaki, mga matulis na mahaba ng tahid, 5 months. Kasi dito sa babae, sa inahin, mas lit din itong magkatahid. Ito ang pinakalit na magkatahid sa magkakapatid. Ang mga lalaking mga kapatid ito, unang magkatahid sa kanya. Ito siya, ngayon pa lang magsimulang magkatahid. 5 months na ito siya. Kaya huwag tayo magpaniwala, huwag natin basihan ang tahid sa manok. Kasi ako, may sarili ako nga mga resibo, kasi karamihan sa mga manok ko na pa-incubate ko mga itlog yan, may resibo, anong pizza, anong buwan yan, ipinisa, anong taon. Doon ako bumabase sa resibo, kasi hindi ako nilito yan. Kung magsama-sama man sila sa isang kalagayan, kung halo-halo man sila, may kanya-kanyang marking. Yan ang totoo, may palatandaan tayo. Kaya sa edad, yung iba kasi karamihan talaga madadaya naman yan. Ibang lalo nang magsasabong, sabihin na ay ano pa lang ito, 7 months, pero 1 taon na pala mahigit ang manok na kinayasan lang. Yan ang totoo. Kung minsan naman, kung nagbibintang manok, ito totoo to ha, kahit bata pa ang manok, 7 months lang, pinahaba ang kahit, hindi pinutulan ang dulo, sabihin naman 1 taon na mahigit yan, parang mabili agad sa bumibili magsasabong. Ganon din yan lang naman ang kwentuhan. Kayong mga baguhan, huwag kayong malito, huwag kayong masyadong paniwala kwentuhan na tahid ang basihan, ganong edad. Kasi may daya talaga, may tahid na manok na madaya, bata pa, mahaba nagtahid. Mayroong may edad na pero mababa pa ang tahid, late na nagkatahid, mayroong maagang magkatahid. Yan ang totoo. Eksperyensyado na ako dyan, sa eksperto na pala ako dyan sa ganong mga usapin tungkol sa tahid sa manok, dahil ako naglaki ako sa pag-alaga ng manok. At saka na may katulad dito, ang mga inahin ko may mga tahid, pero may inahin din na hindi magkaroon tahid sa magkakapatid. Kasi ang kapatid din ito, mayroong walang tahid na pansin ko, pero karamihan nila may mga tahid. Hindi natin mabasihan talaga ang tahid sa isa ka manok. Yung iba naman, may tahid daw, palatandaan na quality. Pero ako hindi rin kung bumabasi, kasi mayroon din akong inahin na walang tahid, yung sweater gray ko. Pero quality, mahusay bumatog palo, nagpanalo ang mga linyada ng sweater gray ko. Yung inahin ko na yun, walang tahid, pero ang kapatid yung sweater gray na yun, may tahid din. Kaya hindi ko parehas, hindi ko bumabase sa tahid sa linyada sa manok nga ang tahid. Totoo naman sa karamihan talaga sa mga inahin na mga quality, may mga tahid yan. Pero mayroon din mga kapatid niya na hindi nagkaroon tahid. Pero ilan-ilan lang naman ang hindi nagkaroon tahid. Pero hindi natin ibig sabihin na hindi quality ang walang tahid. May mga inahin din, mga babae na manok, linyada sa manok na quality, dugo din imported, pero wala lang sila, di rin nagkaroon tahid.
Yan lang, sana mayroon kayong mapulot o matutunan sa umaga na ito ngayon. Sa aking i-upload na i-upload kong videos dito sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Ako lang nagpapaliwanag lang ko sa inyo sa aking kunting nalaman dahil tungkol sa pag-alaga ng manok para kayong mga baguhan pa lang. Hindi kayo malilito ang isip nyo kung saan kayo magpaniwala. Paniwalaan nyo ang nakita nyo sa dalawang mata na saksyan nyo na ang sarili nyong palahit ng manok nagpanalo. Huwag kayong magpaniwala sa kwento lang na hindi nyo nakita mismo sa personal na totoo ang pinagsabi niya nagpanalo ang manok niyang walang talo. Ang paniwalaan nyo ang nilalaban yung manok na nananalo na kayo. Yan ang swerte sa inyong mga kulay, linya, yan ang pandamihin nyo. Yan ang paniwalaan nyo. Huwag kayong magpaniwala basta-basta. Tulad ko, hindi ako maniwala sa kwento-kwento lang na dugong imported ang manok nila. Kasi ang sa akin din, may dugo din ito. Nga lamang sa panalo kay patalo. Yan lang, thank you sa panood ulit. Bukas naman ulit tayo, kita-kita. Ibang topic naman ipaliwanag sa inyo. Thank you. Bye-bye. Maraming salamat sa pag-support sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV channel. Bye-bye.